Okay, good day guys, no? Mayroon kami sa service dito na Samsung Wobble, no? Ito yung malalaki, no? Yung dito sa harapan yung board, pero malaking nasa 10 kilogram, no? So, ang problema nito guys, ayaw na mag-power on. So, ito binuksan natin yung board, tinignan natin. Ayan, binahayan. Yan guys, oh, punong-puno ng tae ng ipis, no? So, grabe, no? Binahayan. Tapos ito yung condition ng board niya guys. Ano na? Talagang inihian na ng inihian ito ng ipis, no? Ayan, no? Ayan. So, tingnan natin kung mapagana pa natin ito, no? Kasi, ito, tingnan natin yung mga socket. Okay naman, no? Pero ayaw na kasi mag-power on, guys. Nung pinapress natin yung power, ayaw na. So, matindi yung tae ng ipis dito. Ayan, no? Puro tae ng ipis lahat yan, guys. Ibig sabihin, napakadami ng ipis dito. Ginawang bahay ng ipis to. No? So, double check natin kung kaya pa natin ito ipa-repair. Kung hindi na, baka magpalit na tayo ng board nito. So, tingnan natin. No? So, ito guys, pag ganito guys, ang may counter nyo, ang una nyong i-check dito guys, yung kanyang power supply kung gumagana pa, no? So, siyempre tingnan nyo rin yung pinaka-display, no? Kung anong condition ng pinaka-display niya, no? Bago nyo siya subukan na i-repair, no? So, tingnan natin. Ayan. Ayan, no? Daming ipis. Ayan. Binahaya ng ipis, no? So, lagyan nyo guys ng naphthalene balls yung washing nyo para hindi bahaya ng ipis. So, ito yung kanyang display, no? So, talagang matindi na yung pinagdaanan nito, no? So, ayan, no? Grabe na. Talagang matindi na, no? So, talagang binahayan to ng ipis, no? So, yun talaga ang problema, no? So, ang gagawin natin, guys, subukan natin kung may power supply pa ba or buo pa yung power supply nito. So, ang pag-check ng power supply, guys, galing dyan sa kanyang maliit na board na may power supply. Dapat mayroon siyang output dyan, guys, na 5 volts at saka 12 volts kasi nakaseparate yung power supply nito mga Samsung guys, no? So nung na-check namin guys, kompleto yung supply niya. Meron siyang 5, meron siyang 12, no? So ibig sabihin wala tayong problema doon sa primary supply niya, no? So ang nakakaalam nito yung mga technician na marunong mag-check ng power supply, no? So ibig sabihin good yung power supply. So wala tayong magawa nito guys, no? Papalitan na natin to ng board kasi nga good yung power supply niya. So ibig sabihin ang may tama talaga yung pinaka motherboard na, no? Kasi nga yung power supply wala tayong problema. Nagkumpleto yung binibigay niya na voltage. Meron siyang 12, meron siyang 5, no? So palitan na natin to guys, no? Wala tayong magawa dito guys, magagalito na ang problema. So ito guys, meron kaming dala dito na bago, papalitan natin, no? So yung mga ganito guys na model, hindi naman ganoon kamahal yung board nito, no? Kasi ito ay non-inverter lang. So marami namang nabibiling board nito, no? Below 3,000 lang yung board nito guys ng mga ganitong model. So ayan guys, no, sasalpak natin. Ayan. So papalitan natin siya ng bago, no. So yun, basta yung mga ganito guys na model, no, yung may mga kahit nga sa may mga replacement din naman ito, no. Actually ano to wala kang mabibili na nitong original nito guys, no. Bihira na, no. So ang mabibili mo nito yung mga original program pero replacement na siya, no. Ayan. Pero sa mga experience ko guys, yung mga replacement board ay matibay, no. Yung mga replacement board kasi napapansin namin, lalo na yung mga Samsung Wobble na maliliit, no. Usually start post problema ng mga original na board, no. Yung start post nagkakaproblema. Pero kapag nalagyan mo siya ng replacement board, same program naman, same lahat, no? Matibay guys, hindi siya nagkakaroon ng issue, no? So bihirang-bihira, no? Talagang ano siya. So yan guys, tinetesting natin yung pinalit natin. So yan, working na yan siya guys, no? So yun, no? Pinalitan natin kasi nga talagang durog na. No? So yun, lagyan nyo guys ng naphthalene balls yung gilid ng washing nyo para hindi bahayan ng ipis. Kasi nga pag binahayan ng ipis yan, masisira talaga yung board, no? Lalo na pag nahihian yung mga sakit niyan, talagang sisirain niya, no? So talagang dapat lagyan siya ng protection. So yung mga ipis, daga. So yung ano yan, naphthalene balls at saka
anong tawag ng iba yata yun, parang alcampor, no? Hindi ko alam kung anong tawag nila. Yung bilog, yung nilalagay sa mga damitan, no? Yung ginagamit ng mga matanda. Nilalagay sa mga damitan para hindi makapasok yung apis. So, yun yung maganda ilagay dyan sa ilalim ng washing para hindi kayo pasok ng mga apis, no? Kasi ang apis, guys, kapag naihian yung control panel, nasisira talaga yan, no? Ayan. So, yun, ipipix lang namin ito, guys. Nandito kami, guys, sa San Lorenzo, Piswansi. Nandito kami nag-service ngayon para ayan. So, balik lang namin to, guys, no? Ayan. So, ipipix lang natin to. Sa mga ganitong model pala, guys, medyo challenge yung paglagay nito, no? Kasi yung mga halos hindi siya doon sa lagayan niya, may mga konting adjustment kayong ilalagay kasi parang hindi 0-0 yung pagkalagay niya doon sa display. So, kailangan nyo sa ipit talaga, no? Para tumama yung mga tack switch niya kasi nga hindi siya plug and play actually, no? Kailangan mo siya talaga meron kang i-adjust doon sa kanya para mapit mo siya doon sa kanyang display, no? Ayan. Kasi hindi siya 0-0 yung pagka-design. Lahat, guys, na pinalit namin ganyan. Kailangan ipipit mo siya ng tudo, hindi siya basta-basta lang na isalpak, no? Kaya kung hindi ka technician, medyo mahirapan ka magpit nito. No, ayan. So, yun, pinipit lang namin. So, ayan, guys, yan na siya, working na, no? So, all goods na yan, lahat ng program gumagana. Ayan. So, yun, no? So, ganun lang, guys, ang pag-repair ng washing. Thank you, bye-bye.